Hello guys! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang tutorial video ko ngayon ay karugtong siya ng aking tutorial video on how to file BIR Form 1601EQ Quarterly Remittance Return of Creditable Income Taxes Withheld Expanded. Dito makikita sa aking screen yung upcoming deadline. Ang deadline ng BIR Form 1601EQ ay October 31, 2025. Kasama sa deadline ang Quarterly Alpha List of Payees or QAP for the quarter ending September 30, 2025 for both EFPS and non-EFPS filers. Ang mga EFPS, usually sila yung mga large taxpayers and taxpayers under TAMP. Then, tayo naman yung mga non-EFPS filers. Non-EFPS, ang gamit natin ay EBIR form. Yung lagi kong itinuturo na EBIR form. Iba naman yung EFPS, electronic filing and payment mismo siya. Okay. Dito na tayo sa paggawa ng Quarterly Alpha List of Payees. Para makagawa niyan, kailangan muna nating install ng Alpha List Data Entry and Validation Module. Dito siya makukuha sa website ng BIR. Dito sa Others, i-click ito. Then, click Alpha List Data Entry. Ang gamit nating version ngayon ay 7.4. I-download ito. At i-install sa computer. Do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device? Click yes. Welcome to Alpha List Data Entry and Validation version 7.4 setup. Click next. Click next. Meron kasi akong other taxpayers na ginagawa ng Alpha List. So, merong indicated na name. Kapag kayo, isa lang naman yung taxpayer nyo, dito lang siya sa folder ng Drive C, BIR, Alpha 74V. Then, click Install. Click Finished. Ito pala yung BIR Form 1601EQ kanina na sinasabi ko na kapag kinlik iting okay, makaka-receive ng message na submit successful subject to validation by BIR. Click OK. Click OK na. Then exit ko na ito. Dito tayo sa Tax Return Receipt Confirmation. Kapag nasubmit na yung 1601EQ, makaka-receive ng email. Tax Return Receipt Confirmation. Tinakpan ko lang yung mga email address. Then, ito yung content niya. This confirms receipt of your submission with the following details subject to validation by BIR. Okay, close ko na din ito. Then, ito na yung in-install kong Alpha List Data Entry and Validation Module. Dalawa sila. Ito yung data entry. Sandali. Ito yung data entry, ito yung validation module. Okay. Dapat mag-create ng username.
and password. Then click OK. You must first enter your company taxpayer info to access the forms menu. You must enter your TIN information accurately. Do you want to allow it to do it now? Yes. Okay. So, encode nyo ang inyong RDO code. Ang aking TIN, gagamitin ko muna yung 00 lang kasi mahirap mag-edit. Naku, parang ayaw niyang tanggapin. Wait. TIN is invalid, so maglagay ako ng numbers talaga. Itong TIN, yung TIN na nasa inyong Certificate of Registration. Category of withholding agent, private, taxpayer classification, individual. Kapag non-individual kayo, piliin nyo yung non-individual. Kapag corporation. Line of business. Last name, first name, middle name, telephone number, then address, dito kung sino yung name ng owner or authorized representative naman kapag corporation. Click save. Then gawa tayo ng TIN library, yung TIN ng lessor. Yun na naman tayo sa TIN. Yung branch code, 4 na digits dito. So, kung ang taxpayer, kung ang lessor ay corporation, dito sa registered name. Kapag ang lessor ay individual or sole proprietor, dito. So, last name, first name, middle name. Makikita naman yan sa resibo, o kaya hingin nyo yung certificate of registration ng lessor. Kahit wala ng birth date, kung corporation, pwedeng COR date. Click save. Exit. Kung may iba pang wini-withhold na taxes at iba pang mga pays, kasi quarterly alpha list of pays to, no? So, maglagay pa ng iba pang TIN. Yung iba, meron din kasing branches. So, kung halimbawa sa isang branch, iba naman yung lessor, so madami kayong ilalagay na TIN dito. Sa ngayon sa akin, isa lang para lang sa lessor ko.
Then, dito na tayo sa QAP Quarterly Alpha List of Payees na forms. Then, click 1601E. Ang ginagawa ko ngayon ay para sa third quarter, so July 07, 2025 for the third quarter. Kung ang ginagawa nyo naman ay para sa ibang quarter, so papalitan nyo lang month at dito sa quarter. Ang ating ngayong ginagawa ay July, August, September. So, dito sa for the quarter of 3Q dito. So, sa month, papalitan lang ng August, September. Then, click Add Update. You are working for the month of July 2025. Click Add. Enter taxpayer identification number of your lessor. Then, WI 100, ang ATC. Amount, 25,000. Kapag vatable, kanina, in-explain ko na, ay yung amount net of VAT ang ating basis ng withholding tax. Click Save. Okay. Click Exit. For the month of August, third quarter, any taxes withheld? Yes. Check ko nga yung sa 07 kung nag-yes siya kanina. Okay. Pag meron namang amount, understood na may will tax withheld, click Add Update. You are working for the month of August. 10 WI 100 25,000. Click Save. Exit. Yes. Month, September, third quarter. Click Add Update. Okay. $225,000. Click Save. Then, click Inquiry. 3,750. Yung sa guide ko kanina. Saan yung guide ko? AWT. Dito tayo sa guide natin, 3,750, 'di ba? Yung total tax due. Okay. Same dito sa ating tax withheld. Income payment, 75,000 tax withheld. So, equal siya doon sa na-file natin na 1601 EQ. Then, click Exit. Yes. Lagay natin September for the quarter, third quarter. Then, click Generate File. Itong button na to. Click Save. Click Save. Click Save. 3 times siya na nag-create ng file. File successfully created in Drive C BIR Alpha 74V. Click OK. Pwedeng mag-print ng copy nito. Ito yung quarterly alpha list of payees.
This is your attachment to BIR Form 1601EQ, quarterly alpha list of payees subjected to expanded withholding tax and payees whose income tax payments are exempt. Doon yun sa kabilang, may nagtanong nito sa akin kung ano yung Schedule 2. Ang Schedule 2, para yan sa exempt. Yun. Wala naman akong exempt. Mag-print na lang ng copy nito at i-attach sa iyong BIR Form 1601EQ. Okay. Tapos na tayo dito. Click back. Punta na ako sa aking validation module. Alpha list validation module 1601EQ. Then browser file. Ito yung July, August, September. So isa-isa nating i-validate. Click OK for the month of July. Click validate file. Select. No errors encountered. Okay. For non-EFPS filers, ito yung dapat nating isubmit. Ang file na nasa folder ng encrypted file. CBIR Alpha 74V encrypted file. Click OK. Gawin din for the month of August and September. Click OK. Click validate. Okay. No errors encountered. Click OK. For the month of September. Click validate file. No errors encountered. Take note, ang ating file ay nasa Drive C BIR Alpha 74V encrypted file. Tatlo yan siya na dapat nating isend sa e-submission. Click OK. Click exit. Then punta sa Drive C. Encrypted file. Ito yung tatlong dot files na dapat i-submit through email. Punta na sa email. Then compose email. For the period covered. Pwede kang maglagay ng taxpayer details like TIN, name, address, period covered. Ganun. Then attach yung files. I-attach yung tatlong files. Then, i-click itong send. Pag na-send na, makakatanggap ng email galing sa e-submission.
PM na lang kayo sa akin para sa samples. Para hindi na ako mag-edit ng aking video. So guys, nagawa ko na yung how to make quarterly alpha list of payees. Nag-generate tayo ng dot files, nag-validate, at nag-submit through email sa e-submission. Kung meron kayong questions or clarifications, pwede kayong mag-comment sa aking video. Pwede din kayong mag-message sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Kung gusto nyong mag-avail ng aking tutorial services, pwede po kayong mag-book ng appointment. Pwede din po kayong mag-avail ng aking filing service. PM lang po kayo sa aking FB page. Remember, ang deadline ay October 31, 2025. Pwede pang magbayad on the next banking day if the deadline falls on a Saturday, Sunday, or holiday. Thank you so much. Bye!